Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime at shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kuya, tara na. Malamig na uminom ng palaka. Sa sumunod na segundo, nanguna siya sa blessing power at sumugod muli patungo sa Aaron. Ang taong pagong doon ay hindi malabo. Binilisan niya at biglang inatake ang Aaron. Bagamat natalo ang palaka, nandoon pa rin ang kanyang lakas. Bagamat wala na ang bow ng pagong, ang nawala sa kanya ay mga bagay na pandepensa lamang. Buo pa rin siya sa pag-atake. Sa pag-atake ng dalawang lalaki sa Aaron, ang buong bahay ay napuno ng electric light at flint, ang enerhiya ay nakatago, at ang presyon ng hangin ay matarik at mababa, magmahal. Kasabay nito, ang mga nakapalibot na mesa at upuan ay nanginginig ng husto, at ang sahig ay pumutok kung saan sila dumaan, sapat na upang makita kung gaano kalakas ang kanilang ginamit sa oras na ito. Toad Magic Skill ikawalong galaw, lakas ng alon ng pagong, boom. Kaliwat kanang raid. Dalawang malalaking alon ng enerhiya ang dumating. Bagaman ang batang ito ay may ganap na mataas na kamay ngayon lamang, nakakalungkot na siya ay nagkamali sa pagkalkula ng isang hakbang. Ang pag-atake mismo ng palaka ay sapat na mabangis. Bilang karagdagan sa hindi magagapi na pagtatanggol ng bisita ng pagong, ang pagong na ito ay mayroon ding isang tiyak na kapangyarihan sa pagsalakay. Ito ay kaya lang hindi niya pinutol ang damo at tanggalin ang mga ugat sa hindi inaasahang pagkakataon, hinayaan niya silang magkapit kamay. Ang mabait na tao ni Bodhisattva ay nakatadhana na magkaroon ng masamang wakas. Sana ay mas malalaman pa ng batang ito sa susunod niyang buhay. Ang pagiging mabait sa kaaway ay malupit sa kanyang sarili. I pity the girl beside him. She looks really fucking beautiful, pero sayang sumunod sa tanga. Sa mundo ng pagpatay, walang awa, at walang makakapagpahalaga sa iyong awa, dahil awa ang nasa kanilang mga mata, na siyang ugali ng isang tanga. Si Han Sansan ang tanga. To be exact, malambot ang puso ni Han Sansan. Sa kanyang mga mata, bagaman maraming tao ang nagpagalit sa kanya sa pamamagitan ng panliligaw kay Ivory, sapat na natanggalin ang isang braso kung hindi nakamamatay ang krimen. Ngunit sino ang nakakaalam, ang mga taong ito ay halos kapareho ng iyang master na si Liu sa simula. Mayroon silang buto sa likod ng kanilang ulo at hindi alam kung paano umaban o umatras. Sa oras na ito, sa harap ng mabangis na pag-atake ng dalawang lalaki, ang mga mata ni Aaron ay nanlamig. Sa susunod na segundo, naikuyom nila ang kanilang mga kamao, ang apoy sa langit ay natipon sa kanilang kanang kamay at ang gulong ng buwan ay nagtipon sa kanilang kaliwang kamay. Bang! Itinutok niya ng kanang kamao ang umaataking palaka. Gaya ng ginamit niya ang mga mahiwagang kasanayan ni Toad para tamaan siya, tumama sa kanya ng patago at tumama sa dingding na 12-12 metro ang layo. Matapos mabitak ang buong dingding, ang palaka ay nahulog ng husto sa lupa. Ito ay masakit, lubhang masakit, at kahit na dahil sa pagpapala ng apoy sa langit, ang dibdib ng kamao ng palaka ay nasunog na itim, at ang kanyang bibig ay nagsuka ng dugo gayunpaman, walang sakit sa kanyang mukha. Sa kabaligtaran, may mahinang pagngisi. Muntik na nga siyang mabugbog. Hindi niya inaasahan na bigla niyang matatalo ang Aaron. Ang gusto niya ay magingay. Maaari ka bang magtago sa kaliwa, maaari ka pa bang magtago sa kanan? Isang malamig na masamang ngiti ang makikita sa mga mata ng palaka. Napakabilis ng lalaking pawikan at hindi mas malala ang kanyang pag-atake. Nagkunwari siyang inaatake ang kaliwa ni Aaron, na magpapatalo sa isang bagay at mawawala ang isa pa. Kahit na mas mabangis siya sa kanyang tagiliran, ang taong pawikan ang talagang nagtago ng hakbang sa pagpatay, hindi kapatay sa pagkakataong ito. Nagmamadali ang lalaki sa dulong kanan ng Aaron. Kasabay nito, bigla siyang nataman ng
Isang matalim na tinak sa kanyang kamao, hindi nagmamadaling sumigaw si Su Ziwo, at ang buong tao ay nag-aalala mabangis, at si Han Sanchen ay tinalikuran lamang ang Palaka sa oras na ito, malinaw na wala siyang sapat na oras upang tumalikod at magdepensa laban sa pag-atake ng taong pagong, hindi lamang kay Qinglong at ang iba pang mahuhusay na manlalaro ay hindi napigilan ang pawis para kay Han Sanchen nang makita nila ang sitwasyong ito. Mahirap sabihin kung gaano katalino ang pag-atake ng taong pagong, ngunit ito ay mahirap batay sa kasalukuyang anyo. Ito ay naging lubhang mabangis. Ang sitwasyon ng Aaron ay lubhang mapanganib at nakamamatay para sa sinumang nakaranas ng maraming labanan. Pero totoo ba talaga? Marahil ang buong mundo ay nag-iisip, ngunit para sa Aaron, totoo na siya ay umatake ng napakahusay, ngunit paanong hindi naiisip ng Aaron ang mga ito bago siya nagsimula? Kung wala siyang intelligence quotient, huwag mo siyang kausapin na niloko ni Ye Gotching ang tanikala sa paanan ng Nihilism Mountain. Kahit sa lupa, si Han Sangki ay napuno na ng mga butas. Gayunpaman, isang bagay ang dapat isipin, at isa pang bagay ang maging handang pamahalaan. Halatang kabilang sa huli si Han Sangki, yun lang. Sabay ngisi, lumabas ang nakaka-suffocating limit operation. Akala ng halos lahat imposible, biglang umikot ang Aaron. Ano? Ito? Paano ito posible? Anong bilis nito? Oo, ang imposible sa mata ng halos lahat ay nangyayari sa ilalim ng kanilang mga mata. Sa natitirang underground kung saan kaunti lang ang oras at espasyo, direktang nakumpleto ng Aaron ang buong pagliko sa ilalim ng kondisyon na ang iba ay halos makakonekta lamang pabalik. Hindi lang iyon, sa isang iglap, dahan-daang itinaas ni Aaron ang kanyang kaliwang kamay, na nagdadalang tao sa kapangyarihan ng Moonwill, biglang pinalapot ang kanyang kamao at chi, at hinampas ito ng malakas. Boom! Tanging tunog ng boxing lang ang naririnig. May patalim man ang lalaking pagong, hindi tumama ang kamao sa Aaron. Halos magkaharap ang dalawang kamao sa ere, bagamat hindi hihigit sa 1 minuto ang distansya ng dalawa. Pero kahit anong pilit ng pagong, hindi siya makausad kahit kaunti. Ito, pawis na pawis ang pagong at hindi makagalaw. Ang susi ay isang invisible pressure, na patuloy na pinipindot ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kamao ni Aaron. Ginawa man niya ang lahat, mahirap pa ring pigilan. Roll. Uminom ang malamig na boses, at sa sumunod na segundo, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kamao ni Aaron. Boom! Ang kapangyarihang iyon ay may halong kapangyarihan ng gulong ng buwan, nang direkta at ganap na binalot ang taong pagong. Ang asul at lila na kuryente ay tumalon ng walang kabuluhan, itinulak ang katawan ng pagong sa pader na bato ng 12-dosenang malayo. Sa isang mapurol na tunog, siya ay tumama sa pader ng malakas, at pagkatapos ay nahulog sa lupa na parang isang palaka. Gayunpaman, hindi pa rin nawawala ang kulay lila na kuryente sa kanyang katawan, at kung minsan ay nagpapakita siya ng kanyang mga ngipin sa sakit sa pagtalon. Baka, batch ng baka, kinuha ko. Sa ibaba, isang grupo ng mga halimaw ang bobo. Ano ito? Fighting scene lang sa textbook. Ito ay isang matinding eksena na maaaring isipin ng mga tao. Doon, nakita at natawa na si Qinglong. Pumalakpak siya at hindi napigil ang umiling at pumalakpak. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Walang pagkakaiba. Masasabi pa nga na 1 segundo sa gabi o 1 segundo sa umaga ay tiyak na magdudulot ng gulo sa ehersisyo sa poste ngayon lang. Ngunit kinokontrol ng Aaron ang bawat detalye at maging ang bawat oras na node. Ito ang unang pagkakataon na nakita kitang nagpakita ng napakagandang bilis sa loob ng mahigit 100 taon. Si Su Ziwo, na matagal nang kinakabahan, sa wakas ay nakarelax sa oras na ito. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya ang mapagpasalamat ng ngiti sa mukha ni Qinglong, at hindi maiwasan ni Su Ziwo na pahalagahan ito. Tumanggo si Qinglong, hindi maisip ang kanyang bilis. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-agawan ang pagkakataon. Nakakamangha, hindi katakataka na ayaw pa niyang gumalaw nang umatake ang dalawa. Noong una, akala ko ay hindi siya nagmuni-muni, ngunit ngayon, alam ko. Tumanggo si Su Ziwo, iyan ay paghamak sa hari. Ngumiti si Qinglong, oo, katulad ng tunay na Wang Xiao na nanonood ng isang grupo ng mga alipors na nag-pose gamit ang kanilang mga ulo, hindi lang siya nataranta, ngunit maaaring puno rin siya ng pang-aalipusta at panlilibak. Okay,
Okay, sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Qinglong. Si Su Ziwo ay natigilan, ano okay? Umiling si Qinglong at hindi na nagsalita pa, ngunit alam niya sa kanyang puso na mabuti na inamin nila ang pagkatalo sa tamang panahon, at mabuti rin na pagkatapos nilang aminin ang pagkatalo, tinupad nila ang kanilang pangako at hindi kailanman nakatawid sa Thunder Pool. Ito ay isang bangungot ng sino man na makipagkompetensya sa mga anak na babae ni Ivory ng isa. Ang kanilang mga naunang alalahanin ay nawala nang. Bahagya sa sandaling ito si Aaron at sinulyapan ang palaka sa sulok na susunog ng apoy sa langit. Ang pagong na nasugatan ng gulong ng buwan ngayon ay tumatalon pa rin paminsan-minsan, nagkatinginan ang pagong at si palaka. Pagkatapos, kung ano ang lumitaw sa kanilang mga mukha ay hindi ang bahagyang pagpapahayag ng takot, sa kabaligtaran, ngumiti sila, kahit na labis na mayabang at mayabang, papuntahin mo kami sa kalsada, ha ha ha, ikaw ba ang bahala? Tumingin ang palaka kay Han Sanchen at malamig na sinabi, "Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po." Hindi nagsalita si Aaron, ngunit mahina hong tumingin sa dalawang tao. Sa tingin mo ba talaga nanalo ka? Niluwa din ng pagong ang dugo sa kanyang bibig at tinitigan ng masama si Aaron. Nang makitang hindi pa rin nagsasalita si Aaron, tumingin ang pagong sa palaka at nakangiting sinabing, "Oras na ba?" Ha! Nang marinig ang tunog, hahangumiti at tumango, ang mga ordinaryong tao ay may 3 hanggang 5 minuto. Ang may mas malakas na pisikal na kalidad ay maaaring higit sa 10 minuto, at ang may mas malakas na pisikal na kalidad ay maaaring kalahating oras. Gayunpaman, noong inaaway kami ng lalaking ito ngayon, halatang galit siya at kumukulo ang kanyang dugo, kaya ang oras para sa pagkalason ay dapat na pareho. Oo. Kapag nakita ng dalawang tao ang kakayahan ni Aaron, natural, basta normal ang pag-iisip, hindi sila magiging tanga para lumaban. Ngunit nang ahas silang tumalikod sa tubig sa ilalim ng gayong mga pangyayari, na nagpapakita na ang dalawang tao ay may ganap na pagtitiwala sa Aaron. Ang kumpiyansang ito ay nagmumula sa berdeng hininga na ibinuga ng palaka sa Aaron. Natural, hindi nila iisipin ang lason na gas na bigo. Naramdaman ko na lang na mas maganda ang pisikal na kalidad ni Han Sanchen kaysa sa iba, kaya naantala ang simulan ng toxicity. Sa karamihan ng mga kaso, nangyayari rin ito paminsan-minsan, na puro normal. Kaya naman, mabilis na gumawa ng plano ang dalawa na sa tingin nila ay perpekto, at nagtulungan ang dalawa sa pag-atake. Kung makakalaban ang dalawa, magiging masaya ang lahat, ngunit kung hindi sila makakalaban, kahit papaano ay ubusin nila ng ang Aaron sa proseso at pinalala ang pag-atake ng lason sa katawan ni Aaron, na nagpapataas ng kanyang dugo. Magtagumpay man siya o matalo, pareho silang stable winner. May lason na buhok, hindi napigilan ni Aaron na matawa sa oras na ito. Bakit? Nakalimutan mo na. Malamig na tumawa ang palaka. Ngayon lang, tumindi ang pag-agos ng dugo mo sa digmaan, at mas mabilis ding kumalat ang toxicity. Nakalimutan mo, pero hindi tayo, malamig na ngumiti ang pagong. Bastos at walang hiya ka, tao ka ba sa malaswang paraan na ito? Nang pakawalan ang pagong, si Soyan at iba pang kababaihan ay natural na napuno ng matuwid na galit at itinuro ang isa't isa. Kayong mga tanga, sa angkan ng demonyo, ang mga nabubuhay lang ang mananalo. Kung tungkol sa mga nahulog, sino ang nagmamalasakit sa kanilang buhay at kamatayan? Not to mention how they die. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang pagong at si palaka ay humagalpak sa tawa, at nakita ng ilang maliliit na halimaw sa kanilang paligid na sila ay tumatawa ng mayabang. For a time, alam nila na baka manalo talaga sila, at may nag-alinlangan at tumawa. Haha, sa oras na ito, ngumiti din ng malakas si Han Sanchen. Ang grupo ng maliliit na halimaw na kanina pa ay nag-aalangan ay natigilan saglit. Agad na nagkatinginan ang lalaking pagong at si palaka. Ngumiti ang lalaking pagong at sinabing, nagtatawanan pa ang tanggang ito sa pagpupulong na ito, ang mga namamatay na tao ay likas na baliw at walang utak. Baka gusto nilang magpanggap na isang alon ng mga bayani sa harap natin bago sila malason. Hinamak ni palaka. Nang marinig ito, ang pagong ay hindi napigil ang umungol ng malamig, kunwaring pinipilit si Lolo. Sa tingin ba niya ay natatakot si Lolo? Habang nag-uusap sila, bahagyang inilabas ni Aaron ang Jade Sword. Originally, nang bunutin ni Aaron ang espada, bagamat hindi nila ito pinapansin,
nakaramdam pa rin sila ng kaunting laman sa kanilang katawan, mga puso. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang mga kasanayan ni Aaron bago ang lason, ngunit saglit lang silang nag-alala, dahil bahagyang nagtaas ng kamay si Aaron, at pagkatapos nagulat nang ilapat niya ang espada sa kanyang ulo, tinaga niya ito ng diretso sa kanyang sariling braso. Nang makita ito, natigilan sila at napalingon, na sinundan ng dumadagandong na tawa ng mga maliliit na halimaw sa likod niya. Putulin mo ang sarili mo ng espada. Hindi naman siguro katangahan, but noong nanalasan mo ang buhok mo. Walang paraan palabas, diretso lang patayin mo ang sarili mo. Kahit papaano ay mapangalagaan mo ang iyong reputasyon at mamatay ng tahimik mula sa sakit ng balat at laman. Naghihinala sina Suziwo at Qinglong. Hindi nila maintindihan kung bakit napakahinala ni Han Sanchen. Kahit na talagang nakakalason sila, hindi sila magiging kaya lang. Si Qin Shuang at Ivory lang ang biglang may naisip, at pagkatapos ay isang malabong ngiti ang lumabas sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!